Okay mga kapatid, sa usaping impeachment trial, dahil ito ang mainit na pinag-uusapan ngayon sa ating bansa, no? Dito nakatutok ngayon ng sambayan ng Pilipino at dito rin naman nakafocus ngayon ng mga media. No, ayon kay VP Sara, kay Vice President Sara, maraming bias na senator judges ang dapat mag-inhibit kasi nga sabi ay dapat daw mag-inhibit mga tol yung mga kaalyado ni VP Sara. Ibig sabihin mag-inhibit, dapat hindi na sila maging senator judge o maging impeachment judge mga tol. Kasi nga magiging bias yung mga yun dahil pabor kay VP Sara. So ang sagot ni VP Sara, kung hihilingin ng kanyang mga tawag dito, detractors o ng kanyang mga haters ang kanyang mga kalaban na mag-inhibit yung mga bias sa kanya o yung mga kaalyado niya, napakarami daw ng mga senator judges naman din na bias. Kasi kung tutuusin mga tol, parehong bias. Bias na pabor sa kanya at bias na kalaban talaga siya at gusto siyang pabagsakin. Ngayon, alamin natin tong balitang to. Pag-usapan natin at kayo, pwede rin kayong magbigay ng inyong reaksyon, komento, opinion mga tol dito sa topic na ating pag-uusapan ngayon. Para kay Vice President Sara Duterte, maraming senator judges daw ang dapat mag-inhibit o huwag lumahok sa impeachment case dahil bias. No? So panoorin natin to mga kapatid mula rito sa News 5 sa kanilang Facebook page. Maraming senator judge daw ang dapat mag-inhibit o hindi lumahok sa impeachment case dahil biased. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Anong masasabi nyo doon mga tol? Diba, bias na kontra sa kanya at bias na pabor sa kanya. Kung titignan nyo, parehong bias lang din di ba? Patutsada rin siya kay Palace Press Officer Claire Castro. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo, exclusive. Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang panunumpa ng ilang nanalong opisyal sa Mindanao nitong nakaraang eleksyon sa Davao City. Matapos niyan, eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang bise. Sinagot niya ang mga isyu kabilang ang panawagan ng ilang kritiko na mag-inhibit o wag nang lumahok bilang senator judge sa impeachment case na Senator Robin Padilla at Senator Amy Marcos. Yan, Robin Padilla, Amy Marcos, mga tol. Diba? Sabi nga ni Senator Robin Padilla, sunugin mo man daw siya dyan, mangangamoy Duterte siya, sabi niya ganun. Ayon kay VP Sara, hindi lang sila ang dapat ipa-inhibit. Kung disqualify natin, ipapa-inhibit natin ang mga bias na senators, madami tayong ipapa-inhibit din. Tulad ni Senator Risa Ontiveros na sa isang public speech niya ay sinabi, kailangan sirain ang mga Duterte. Si Senator Chis Escudero, si Senator Pimentel na nagsabi, ano ba sinabi sa akin? Unhinged. Parang yun ba ang term na ginamit sa akin? Lukaret. Basta ang sinabi ay lukaret. Natanggap na raw ng kampo ng bise ang summon mula sa Senado. Na i-refer na niya raw ito sa kanyang legal team at hinihintay ang abiso kung magpapakita siya sa impeachment court. Anong masasabi niyo doon mga tol? No, sabi kasi ng mga, syempre gusto nang ipa-impeach si VP Sara. Dapat alisin, mag-inhibit o hindi dapat makisali o sumali yung mga senator na kapartido niya o kaalyado niya. Isa-isa yan, isa-isahin natin mga tol. Dito muna sa 19 Congress Amy Marcos mga tol, Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, 'di ba? Yun yung mga ilan sa mga talagang alam nating kapartido niya na hindi dapat sumali kasi magiging bias. Pero kung aalisin yon yung mga kapartido niya, lugi naman siya kasi ang matitira na lang is puro kontra sa kanya mga tol. O di dapat mag-i-inhibit din yon. Dapat ang matitira dyan mga tol, yung mga neutral lang talaga, yung walang pinapanigan. Pwede kayong magbigay ng ilang mga pangalan ng mga senator na alam ninyong neutral lang at walang pinapanigan, kumbaga magiging patas sila sa mangyayaring impeachment trial. Ganon din sa mga prosecutors. Well, prosecutor kasi yun
'Di ba? Talagang sila nga yung nagsampa 'di ba? Sila nga yung nag-akyat ng hatol diyan yun talaga, bias na talaga yun. Prosecutor na nga yun Wala pang instructions ang mga lawyers sa akin kung pupunta ba ako or hindi. Naging matipid naman ang sagot ng bisi sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na handa ito makipagdialogo sa Senado at Kamara para ayusin ang gusot sa issue ng impeachment. No comment. Pero may No comment. patutsada siya kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kamakailan ay nagpahayag hinggil sa umunoy mga taong manggagamit at handang magpagamit. Natawa ako dun sa pahayag nito ni Claire Castro Mga taong kay VP Sara at saka kay Amy Marcos, yung about nga dun sa sinabi ni VP Sara na hawak lang kita ngayon, kumbaga parang hostage daw. Ikaw ang magbabalik kay FPRRD sa Davao kasi kapatid mo yung nagdala niyan dun o nagsuko niyan dun. Di ba sinabi ko na sa iyo, si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro, at pag Castro family, yung dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at tama na lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi ko nga, di ba, ano sabi ko? Garbage in, garbage out. Pagdating dyan sa dalawang Castro na yan. Wala Garbage in, garbage out. pang komento riyan sina Yuse Castro o Representative Franz Castro. Sinagot naman ng bisi ang rekomendasyon na inihain ng komite sa Kamara para pasampahan siya ng kasong plunder dahil sa umunoy maling paggamit ng confidential funds sa OVP at DepEd noong siya pa ang kalihim nito. Kung ako, okay lang. Dahil politiko ako, gusto ko rin sumagot sa loob ng korte. Pero naaawa ako dahil sa mga threats sa harassment na ito ay merong mga empleyado ng ating opisina. Tungkol naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong pa rin sa ICC sa Daheg. Hindi pa raw alam ng bise kung saang bansa posibleng ilipat ang kanyang ama sakaling paniga ng ICC ang hinihiling nitong pansamantalang kalayaan. Pero sabi ni si dating Senator Trillanes, confident siya na hindi daw mapagbibigyan ng ICC etong kahilingan ng kampo ng mga Duterte na mapalaya ang dating presidente. Well, napanood ko lang yun mga tol, no? Ang dasal nating lahat at panawagan natin lahat ay makinig ang ICC judges at maging patas sila sa pagdesisyon base doon sa submission ng Defense Council. Nagbabalitang Alright, so sabi ng ilan sa mga komento, may nakikita na ako kanina pa Sabi, guilty si magnanakaw. Ha 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 ha. Siguro tumutukoy ito kay kanino kaya tumutukoy? Ayoko na lang magbigay ng pangalan, baka mali pa yung masabi ko, no? Sabi naman dito, karapatan nila ipaglaban ng sarili nila sa korte. Karapatan din ng Senado na maging impartial all the time, gaya ni Senate President Cheese, para pangalagaan ang integridad ng kanilang institusyon. So sinasabi ni VP Sara kanina, bias si Cheese, pero maraming galit ngayon kay Cheese mga katol dahil isa siya sa 18 senators na imbis na dinggin yung impeachment, bas pinili nilang ibalik sa Kamara yung articles of impeachment na parang pabor pa nga yun kay kay VP Sara kasi nade-delay, di ba? At sumang-ayon nga rin dyan yung iba pang mga senador. 18 sila mga tol, ang hindi lang pumayag yung 5 pang natira. Di ba? 5 pa nga ba natira? Basta merong mga natira 24 senators kasi to mga tol. O 6 ata yung natira. Hindi. Kasi merong nag-ano dyan with, ano ba tawag doon? With reservation ba yun? Ito basahin natin. 125 million ang confidential fund na sabi ni nakaw ni VP. Then ang nawala ay trilyon. Nasaan na yung iba? Milyon, bilyon, trilyon. Grabe, nakakalula itong mga kayamanan na to. Ano ang mas malaki, milyon o trilyon? Grabe, no? Kapag mga mabababang uri ng nilalang mga tol, no? At nasangkot sa mga pagnanakaw, talagang alam mo na, dinidinig pa lang yung kaso mga tol, nabubulok na sa kulungan. Nagtitiis na mga tol, pero ganyan talaga realidad Yung iba nga na-convict na, nakatakbo pa ulit Grabe, di ba?
Eto naman sabi ni Reggie Abaray, kung guilty, dapat nakulong na yan. Di pa nga ng hearing, guilty na agad, hatol mo. Well, sa bagay, tama rin naman siya mga tol. Ganon din naman sa mga ordinaryong mga tao eh. Di ba? Well, unless magpiyansa ka, may pansamantalang kalayaan ka. Pero kung wala kang kakayanan magpiyansa, habang dinidinig ang kaso mo, habang hindi ka pa nahahatulan, nakakulong ka pa rin. Di ba? Condolence sa kaanak mong adik. Grabe naman yan. Basa tayo ng iba. Sana tumulad sila kay SP Cheese, naging impartial siya, wala siyang pinapanigan na sides kasi yun naman talaga ang tungkulin nila sa Senado. Well, may mga sumusuporta kay Cheese Escudero. Basa pa tayo ng iba, threads nila yan eh. Di ba ikaw may sabi na gusto mo matuloy yung impeachment mo para magkaroon ng bloodbath? Bakit ngayon kukonsulta ka pa sa mga abogado mo? Well, yun naman talaga ang kailangan niyang gawin. Kaya nga siya kumuha ng mga abogado eh. Anyway, kayo mga bilang Pilipino at na nakaantabay sa mga nangyayari ngayon sa loob ng ating bansa, ano ang masasabi ninyo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out!